Bago tayo magpatuloy sa kwento, gusto ko muna magpasalamat kay Vincent Esteloso sa pagbibigay ng 125 gold. Maraming salamat po. Salamat din sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa manhwa na ito. Ang inyong mga komento at like ay malaking tulong na. Simulan na natin. Kinabukasan, sabay na pumasok sa opisina ni Roland sina Berev at Skrull. Nag-aalalang tinanong ni Roland ang tungkol sa kamakailang pagsabog. Sa kabutihang palad, walang nasawi sa insidente. Gayunpaman, ilang tao ang nagkaroon ng bali dahil sa pagkahulog sa panahon ng paglikas. At marami rin ang nagkaroon ng maliliit na paso, ngunit lahat ay gumaling at nakarecover salamat sa paggamot ni Nana. Nang marinig ang pagsabog, agad na tumigil ang mga guro sa kanilang ginagawa at tumulong sa paglikas. Si Ferlin, ang unang tumugon sa kanila, ay nagsabing ito ay isang pekeng pagsalakay ng kaaway ng unang hukbo bilang bahagi ng isang pagsasanay. Nagmumungkahi sa mga estudyante na huwag magpanik. Nakatulong ito upang maging maayos ang sitwasyon sa lugar, at ang mga pinsala ay limitado lamang sa isang klase na nakasaksi sa paggising ng isang mangkukulam. Hindi mapigilan ni Roland na purihin si Ferlin sa paggamit ng napakalaking prestihiyo ng unang hukbo sa lungsod ng Neverwinter upang mapanatili ang kaayusan at mabawasan ang takot. Natutuwa rin siyang malaman na agad na nagtungo sa paaralan si Agatha. At ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mapatay agad ang apoy, na nagligtas sa pangunahing gusali ng akademya mula sa sakuna. Tungkol sa kung paano plano ni Roland na harapin ang insidente, nais niyang marinig ang mga opinyon ng dalawa muna. Nag-isip sandali si Berev at pagkatapos ay sinabi niyang naniniwala siya na ang pangunahing isyu ay hindi mismo ang pananakot. Ngunit ang regional na alitan sa likod nito. Ang isa sa mga grupo ay nagmula sa Golden Wheat City sa silangang rehiyon, na dating nasa ilalim ng kontrol ni Timothy, na hindi pa sumusuko. Hinala ni Berev na tinawag ng mga nasa likod nila ang lugar bilang lupain ng Tridor, na maging ang mga bata ay alam rin ito. Napagpasyahan niya na dapat parusahan ng mahigpit ang mga magulang ng mga nagpasimula ng alitan, at dapat na maalis ang mga ganitong alitan sa lalong madaling panahon. Tungkol sa potensyal na panganib sa publiko na dulot ng paggising ng isang mangkukulam, iminungkahi niya na dapat din itong isama sa mga batas. Tumango si Roland ng may kasiyahan. Natutuwa siya na unang nakilala ni Berev ang pinagmulan ng labanan, na nagpapakita ng malaking pag-unlad niya sa loob ng 2 taon. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang solusyon ni Berev ang pinakamahusay na paraan. Pagkatapos, lumingon si Roland kay Skrull upang marinig ang kanyang mga iniisip. Nag-alok siya ng ibang pananaw. Ang mga mamamayan ng Neverwinter ay nagmula sa lahat ng panig ng Grey Castle. Malinaw sa kanya na ang pagsasama ng bawat alitan sa batas ay hindi isang napapanatiling solusyon. Naniniwala siya na mas mahalaga na gabayan ang mga tao, ituro sa kanila kung ano ang tama at kung ano ang mali at hindi mang-diskrimina sa mga tao batay sa kanilang pinagmulan. Tungkol sa epekto sa publiko na dulot ng paggising ng isang mangkukulam, iminungkahi ni Skrull na kumonsulta si Roland kay Agatha at sa mga mangkukulam ng Tekira, mas pamilyar sila sa mga ganitong sitwasyon. Kinuha ni Roland ang kanyang tasa ng tsaa at dahan-daang sumimsam. Kinilala niya na ang alitan na ito ay isang simpleng alitan lamang sa rehiyon. Naniniwala siya na mas mainam na ipalaganap ang ideya na lahat ay kabilang sa iisang grupo at ang mga rebelde ay isang maliit na grupo lamang na may ibang motibo. Dapat isama ang mensaheng ito sa mga materyales pang edukasyon. Ang kwento ng mangkukulam at ng mga mangkukulam na Tekira ay tungkol sa parehong bagay. Mas mainam kaysa simpleng pagbabawal sa mga talakayan tungkol sa paksa, na maaaring magpulala sa mga dibisyon sa rehiyon. Tungkol sa relasyon sa pagitan ng mga mangkukulam at ordinaryong tao, nagpasya siyang unang marinig ang tungkol sa pamamaraan ng Tekira. Napagpasyahan ni Roland na ituring ang insidenteng ito bilang isang karaniwang pag-aaway. Ang estudyante na nakasakit sa mangkukulam gamit ang isang upuan ay dapat magbayad para sa kanilang mga gastos sa medisina. Na ang unyon ng mga mangkukulam ang magbabayad para sa mga gastos ng nasugatang partido. Dapat mapabilis ang pag-aayos ng gusali ng paaralan. Bukod dito, sa hinaharap ang mga hakbang sa pag-iwas ay dapat sumunod sa mungkahi ni Skrull, gamit ang opinyon ng publiko upang gabayan ang mga mamamayan. Tumango sina Berev at Skrull sa pag-unawa.
Tungkol sa bagong gumising na mangkukulam, nag-utos si Roland kay Skrull na sabihin sa kanya na magpahinga ng ilang araw upang pakalmayan ang kanyang emosyon at hiniling kay Wendy na samahan siya. Noong hapon, nang malaman ni Wendy ang tungkol sa paggising ng bagong mangkukulam, tuwang-tuwa siya. Habang dala ang isang bento box papunta sa medical center, nakita ni Wendy ang ama ni Nana na kausap ang isang mag-asawa. Mula sa malayo, mukhang gustong lumuhad ng mag-asawa ngunit pinigilan sila ni Mr. Pine. Pagkatapos nito, yumuko sila ng maraming beses bago umalis. Curiosity, tinanong ni Wendy kung sino sila. Ipinaliwanag ni Mr. Pine na sila ang mga magulang ng batang mangkukulam, at nag-aalala sila na iwan ang kanilang anak na mag-isa. Gayunpaman, nang malaman nilang ang pagtira ng bata ay utos ng hari, mabilis silang nagpahayag ng malaking pasasalamat sa hari. May halong pagsisisi at pagmamalaki ang tono ni Mr. Pine habang nagsasalita. Napangiti si Wendy, at sinabi na hindi lahat ay kayang sumugod sa kastilyo ng isang Panginoon para sa kanilang anak tulad ng ginawa nila. Naalala nito ni Wendy sa mga magulang ni Summer. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin sa mga magulang ng batang mangkukulam na paalis na, kumpara sa mga magulang ni Summer, naisip niya na ang mga magulang na ito ay talagang nagmamalasakit sa kanilang anak. Pinagpag ang niebe sa kanyang coat, pumasok si Wendy sa medical center. Balik sa kastilyo, si Roland, Agatha, at Phyllis na pumasok sa silid. Ipinahayag ni Agatha ang kanyang pag-aalala tungkol sa sitwasyon ng paggising ng mangkukulam sa Neverwinter. Isang mangkukulam lamang ang nagising sa nakalipas na taon, isang maliit na bahagi ng rate noong panahon ng Tekira. Sa paglapit ng ikatlong digmaang banal at pagiging mas aktibo ng mahiwagang enerhiya, hindi dapat ganito kakaunti ang bilang ng mga paggising. Matapos kumonsulta sa mga magulang ng mangkukulam, sinabi ni Agatha, tulad ng mga mangkukulam ng Tekira, tila may ilang mga salik na nakakaapekto sa paggising ng mga bagong mangkukulam, at ito ay isang lumalaking trend. Sa mundong ito, ang mahiwagang kapangyarihan ay nagbabago-bago, nagiging mas sagana habang papalapit ang pulang buwan, sinusundan ng isang panahon ng kakapusan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, sa kabila ng aktibong mahiwagang kapangyarihan, bihira ang mga bagong paggising ng mangkukulam sa lungsod. Nag-isip sandali si Roland, pagkatapos ay tinanong kung may paraan upang matukoy ang salik na ito, sa pagpapalagay na tama ang kanilang haka-haka. Parehong nagkatinginan ang dalawang mangkukulam at umiling. Nang makita ito, ngumiti si Roland at sinabi, mabuti na lang, isipin na lang natin na nagbakasyon ang mga Diyos. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang talunin ang mga demonyo. Nagulat si Phyllis sa walang pag-aalinlangang tiwala ni Roland sa pakikipaglaban sa mga demonyo, kahit na alam na niya ang balitang ito. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Tinanong ni Roland ang tungkol sa mga potensyal na panganib ng paggising ng mangkukulam noong panahon ng Tekira at kung paano nila ito hinarap. Ipinaliwanag ni Phyllis na noong panahong iyon, naiintindihan ng lahat ang kalahating oras na panuntunan. Sa madaling salita, may mga potensyal na panganib ng paggising ng mangkukulam noong panahon ng Tekira. Ang mahiwagang kapangyarihan ay magsisimulang mag-ipon, tumatagal ng halos kalahating oras. Ang mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan at kakulangan sa ginhawa ay lilito. Kailangang sumigaw ang mangkukulam tungkol sa kanyang nalalapit na paggising, na nagudyok sa lahat na agad na umatras palayo sa kanya. Kung mayroong sinuman na nanatili at nasugatan pagkatapos nito, hindi sila mababayaran. Gayunpaman, kung ang mangkukulam ay hindi malakas na nagpahayag, haharapin din niya ang parusa. Naisip ni Roland na ang diskarte na ito ay isang mahusay na paraan upang maiwasan ang paggising ng mangkukulam, sa kondisyon na pamilyar. Ang lahat sa mga mangkukulam. Ito rin ay nagtaguyod ng ideya na ang mga mangkukulam ay ipinanganak sa mga tao, na ginagawang malinaw na ang anumang batang babae ay maaaring magising bilang isang mangkukulam anumang oras. Ipinaalala nito kay Roland ang mga modernong batas trapiko, tulad ng mga ilaw trapiko. Ang pinakamagandang hakbang para sa lahat ay ang sundin ng mga panuntunang ito upang maiwasan ang pinsala. Dahil dito, agad na nagsimulang magbalangkas si Roland ng batas tungkol sa sitwasyon ng mga mangkukulam. Balik sa medical center, na na-modernize matapos ang mga renobasyon ni Roland. Sinamahan ni Nana ang bagong mangkukulam. Binuksan ni Mr.
Pain ang pinto at sinenyasan si Nana na sumama sa kanya para mag-lunch. Nang makita si Wendy, masigla siyang binati ni Nana. Nang mapagtanto ni Nana ang intensyon ni Wendy sa pagdadala ng lunchbox, nagpaalam siya sa bagong mangkukulam at umalis kasama ang kanyang ama. Lumapit si Wendy sa kama, inilagay ang lunchbox sa cabinet, at tinanong ang bagong mangkukulam, si Sharon, tungkol sa kanyang nararamdaman tungkol sa pagiging mangkukulam. Si Sharon, na may pink na maikling buhok at mapupulang mata, ay mukhang kaibig-ibig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at binanggit na nakakaramdam siya ng kakaiba sa loob niya. Na ipinaliwanag ni Nana na isang mahiwagang kapangyarihan. Tinanong ni Sharon na nakatingin kay Wendy kung mangkukulam din siya. At kung masakit ba talaga ang unang karanasan. Bagamat tila malabo ang pahayag, alam na alam ni Wendy ang ibig niyang sabihin. Ipinakilala ni Wendy ang sarili niya at tiniyak kay Sharon na kapag natutunan na niyang kontrolin ang kanyang mahika magiging bahagi niya na ito. Binuksan ni Wendy ang bento box at ibinigay ang mainit na pagkain kay Sharon. Nasabik na nagsimulang kumain, ang tiyan niya ay tumunog ng malakas. Ang paningin sa masarap na bento box ay agad na nagpaligaya kay Sharon. Naisip ni Wendy ang tradisyon ng hari na magdaos ng piging para sa mga bagong mangkukulam at napagtanto ang kapangyarihan ng paggamit ng pagkain upang patatagin ang emosyon. Mabilis na tinapos ni Sharon ang kanyang pagkain, walang natira kahit isang butil ng kanin. Binigyan siya ni Wendy ng isang baso ng tubig at ilang napkin. Matapos panasan ni Sharon ang kanyang bibig, tinanong ni Wendy kung nakauwi na ang kanyang kaibigan. Umiling si Sharon, hindi sigurado sa kanyang kinaroroonan. Nagulat si Wendy, hindi ba dumalaw ang babae kay Sharon? Ipinaliwanag ni Sharon na tulad ng mga bully, taga-timog din siya. At marahil ay hindi siya gaanong pinagkakatiwalaan ng babae. Akala ni Wendy ay taga-silangan si Sharon, kaya naman tinulungan niya ito. Si Sharon, nang umunguya ng isang piraso ng tuyo na labanus, ay tingtay na sinabi na kahit saan man sila. Nagmula, wala silang kinalaman sa mga alitan ng mga maharlika. Mga bully lang sila, mali ang mali, at kung hindi tumayo si Sharon, walang magtatama sa pagkakamali. Natigilan sandali si Wendy, ilang sandali bago makabawi. Wala siyang sinabi, naisip lamang na maaaring nag-iisip ng sobra si Roland. Ang batang babae na ito ay hindi nangangailangan ng aliw ng sinuman. Nang makita ang determinasyon sa mga mata ng dalaga, alam ni Wendy na walang pagsisisi si Sharon sa kanyang desisyon. Kinabukasan ng hapon, natanggap ni Roland ang report kay Sharon. Kinuwento ni Wendy ang pagkikita nila sa gabi bago kasama ang isang ngiti. Hindi lamang tinanggap ni Sharon ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam ngunit ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na sumali sa unyon ng mga mangkukulam at maging isang tao tulad ni Nana. Tiningnan ni Roland ang ulat ni Sharon ng may kasiyahan. 15 na siya na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay nireranggo sa itaas ng average. Nabanggit pa sa ulat na ang kanyang antas ay maihahambing sa ilan sa mga adultong mangkukulam mula sa panahon ng Tikora. Tila naruroon din si Phila sa panahon ng pagsubok sa kakayahan, siya ay palaging pinakamasigasig tuwing lumilitaw ang isang bagong mangkukulam. Ang kakayahan ni Sharon ay ang pagbuo ng kuryente, ngunit kulang pa rin siya sa tumpak na kontrol. Nang dagdagan niya ang intensity ng current, mabilis na tumaas ang pagkonsumo ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman madali niyang matusok ang kahoy at matuno ang mga bagay na metal. Maaari niyang ilawan ang isang bombilya, ngunit madalas niyang masunog ang filament ng mabilis. Gayunpaman, hindi gaanong malakas ang kanyang paghahatid ng kuryente. Tumango si Roland sa pagkagulat. Nang tanggapin siya sa pag-aproba, malaki ang potensyal ni Sharon. Inaasahan niyang makita ang ebolusyon ng kanyang mga kakayahan matapos niyang makakuha ng mas maraming kaalaman at kung paano siya ay lalago habang siya ay tumatanda. Inaprubahan ni Roland ang pagpasok ni Sharon sa unyon ng mga mangkukulam. Hinihikayat siyang sanayin ang kanyang mga kakayahan habang nakatuon sa kanyang pag-aaral. Dahil sa malakas na pakiramdam ng katarungan ni Sharon, naisip ni Roland na maaaring magandang ideya na siya ay sumali sa kagawaran ng katarungan. Isang batang babae na may kakayahang magbuo ng kuryente. Upang mahuli ang mga kriminal anumang oras ay tila isang kakaibang pamilyar na senaryo. Matapos ni Wendy ang pag-uulat sa kanyang trabaho at bumalik sa gusali ng mangkukulam,
bigla niyang narinig ang tunog ng paghampas ng mga pakpak sa likuran niya. Si Maggie ito, na nag-aalala. Nang makita ang pagkabalisa ni Maggie, nag-alala si Wendy at mabilis na tinanong kung ano ang nangyari. Dumating agad si Lightning at nagutos kay Maggie na hanapin agad sina Nightingale at Roland. Lumipad si Maggie patungo sa kastilyo, habang sina Wendy at Lightning ay nagmadaling pumunta sa ibaba ng gusali ng mangkukulam. Bigla, isang karamihan ng mga kabute ang lumipad mula sa gusali, tumama sa kanilang ulo. Mabilis silang umakyat sa hagdan, para lamang makita sina Lily at Rem na humaharang sa pinto, na halos sumabog sa mga kabute. Si Lily, mapotla ang mukha. Aminadong ang mga kabute ay ginawa ng kanyang mahika. Lahat ay tumingin kay Lily, nagtataka kung ang kanyang mga kapangyarihan ay umunlad. Nang tila malapit ng maging delikado ang sitwasyon, dumating sina Anna at Nightingale. Iginuhit ni Nightingale ang kanyang dagger upang sirain ang pinto, habang mabilis na ginamit ni Anna ang kanyang kapangyarihan upang puksain ang lahat ng kabute sa silid gamit ang kanyang itim na apoy. Si Roland, na tumitingin sa mga kabute sa kanyang kamay, ay naunawaan na ang dati na mga obserbasyon ni Lily sa mga spore ng kabute ay humantong dito. Akala ni Lily ay may problema siya at mapapagalitan, ngunit malumanay na ginulo ni Roland ang kanyang buhok at pinuri ang kanyang gawa. Nakakagulat, hindi umatras si Lily o gamulong ang kanyang mga mata ngunit tinanggap ang papuri ni Roland nang namumula ang mukha. Pagkatapos ay ngumiti si Roland at iminungkahi, magkaroon tayo ng piging ng kabute para sa tanghalian ngayon. Samantala, sa malayong timog na teritoryo, ang mga apoy ay sumabog mula sa ilalim ng lupa, na lumilikha ng isang mundo na ibang-iba sa malamig na disyerto sa labas. Nagkomento si Andrea sa kamanghamanghang kalikasan ng lugar na ito, ngunit tinanggihan ito ni Ash. Napansin ni Andrea ang kakaibang aura ng lugar, ngunit sinabi ni Ash na parang steamer lang ito. Hindi pinansin ni Andrea ang kawalan ng taste ni Ash sa estilo, kung kaya't walang imik na sinabi ni Ash na panasan muna ni Andrea ang pawis sa mukha bago magmalaki. Habang nagtatalo sila, medyo naintindihan na ni Tulamo ang grupo matapos ang isang linggong pagkakakilala. Napakagaling ng dalawang Diyosa sa harap niya. Sumang-ayon din si Tulamo kay Andrea na nasa pinakamagandang bahagi sila ng Southern Territory, ang Eternal Sea of Fire. Naisip din ni Echo na maganda ito, at hiniling na sana'y masisiyahan dito ng walang laban at pagdanak ng dugo. Sumang-ayon si Hummingbird at sinabi, tulad ng sinabi ni Roland noon, na gawin itong pambansang parke ng kalikasan. Itinaas ni Andrea ang baba at binanggit ang panghari na paningin ni Roland sa magandang panlasa nito, na siyempre ay ginamit ni Ash bilang isa pang pagkakataon para mangasar. Habang patuloy na naglalakbay ang grupo, madalas na napapatanong si Tulamo, na nasa likuran, tungkol kay Roland na madalas na binabanggit ni Naax at ng mga Diyosa. Nagtaka siya kung paano nakamit ng hari na ito ang ganitong tiwala at respeto. Nang makarating ang grupo sa mataas na plataporma, nagsisisihan ang mga mandirigma ng angkan na naghihintay doon, habang ang mga manunood mula sa iba pang malalaking angkan ay walang pakialam na tumitingin. Hindi nag-alala si Tulamo, alam niyang malapit nang maging kasaysayan ang lahat ng mga angkan na naruroon. Tumayo ang pinuno ng unang angkan at tinawag ang pinuno ng angkan ng Asha upang sumagot. Huminga ng malalim si Echo at humakbang pasulong, sinusundan ng iba pang mga mangkukulam. Dahil nakilala si Echo, na dati nang nakilahok sa bihirang tunggalian na ito, hindi na ipinaliwanag ng pinuno ng unang angkan ang mga patakaran. Kailangan nilang labanan ang angkan ng Swagwa, na may 22 mandirigma. Inilagay ang mga lagayan ng sandata sa magkabilang gilid ng plataporma para makapili ang mga kalahok. Si Ash, na may hawak na malaking espada, ay sinabihan ni Tulamo na hindi pinapayagan ang mga personal na sandata sa tunggalian. Walang imot niyang itinago ang kanyang espada sa lupa, na nagdudurog ng isang malaking piraso ng matigas na bato. Naisip ni Tulamo na hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas, kung hindi, malamang na nawasak ang kanyang tindahan sa kanyang kamay. Tumingin si Ash sa mga sandata, tinanong kung gaano karami ang pwede niyang kunin. Nang malaman niyang pwede siyang kumuha ng kailangan niya, una niyang inilagay ang 2 dagger sa kanyang baywang, pagkatapos ay kinuha ang isang mahabang 2 hawakan na martilyo ng bakal at isang kahoy na kalasag. Pinagmasdan ang pinakamabigat na 2 hawakan na martilyo sa lagayan, walang kahirap-hirap na iniwield ito ni Ash gamit ang isang kamay,
napagtanto ni Tulamo na tiyak na mapapahamak ang kalaban. Walang imot na pumili si Andrea ng isang maikling pana, sinasadyang bawasan ang mga palaso sa lagayan sa 22, itinatapon ang sobra. Pumili rin si Axe ng angkop na mahabang espada, na natiling malapit kay Echo para sa proteksyon, habang sina Ash at Andrea ang nanguna. Hindi sumali sa laban si Hummingbird. Para sa kanila, sapat na ang 4. Ayon sa mga patakaran, ang bilang ng mga mandirigma na kalahok sa tunggalian mula sa bawat angkan ay dapat na nasa pagitan ng 15 at 30, at hindi maaaring higit pa ang bilang ng mga nanghahaman kaysa sa hinamon na angkan. Ang mga kalaban ay ang pinakamalakas at pinakamagaling na mga mandirigma na pinili ng kanilang mga angkan. Medyo nag-aalala si Tulamo, dahil tiyak na magsusuot ang mga kalaban ng Judgment Stone. Nang makita silang 4 na napakatiwala sa sarili, biglang nakaramdam ng pagsisisi si Tulamo. Tiningnan ng unang angkan ng grupo, tinanong kung sigurado silang 4 lang ang gustong gamitin. Ngumisi si Ash sa sulok ng kanyang bibig, hinimok silang tumigil sa pagsasalita at simulan na ang laban. Nang marinig ang gong na nakasabit sa sulok ng grupo, nagsimula ang unang laban. Nang ibigay ang utos, agad na hinugot ng mga mandirigma ng Swogo Clan ang kanilang mga sandata. Nagsama-sama sila mula sa magkabilang gilid ng plataporma. Bigla silang tumigil sa paghakbang, dahil narinig ng lahat ang isang malungkot at melodiko na awit. Ang himig ay makalangit at kaaya-aya na parang mula sa malayo na kalangitan, ngunit ang nakabaong damdamin ng pagkawala, sakit, at pagdadalamati ay napakalakas na hindi sinasadyang nagpaiyak sa mga nakikinig. Dahil dito, tumigil ang mga mandirigma ng Swogo Clan. Nagbago ng gusto ang mga ekspresyon ng mga manunood. May mga tumuro sa angkan ng Swogo at sumigaw ng mga paratang, habang ang iba ay itinakip ang mga mukha at umiyak na parang nakakita ng isang malagim na pangyayari. May mga tili, sigaw, at mura, lahat ay tutok sa angkan ng Swogo. Hindi makapaniwala si Tulamo sa kanyang nakikita dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nakita niyang sinalakay ng mga mandirigma ng Swogo ang kanilang sariling mga tao, at sa isang iglap. Nabasa ng mainit na dugo ang plataporma ng pagmamasid. Tumusok ang mga talam sa kanilang mga katawan, at gamulong ang mga ulo mula sa plataporma. Ang mga mukha ay puno ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Kasabay ng malungkot na musika, halos parang isang paglalarawan ng kamangha-manghang pagpatay. Gayunpaman, saglit lamang ito. Nang pumikit ulit siya, nawala na ng walang bakas ang nakakatakot na tanawin sa harap niya. Ang 22 mandirigma ay patuloy pa rin sa pagsulong, ngunit mas mabagal ang kanilang mga hakbang. Sinusubukan pa rin ni Tulamo na maunawaan ang nangyari ng mabilis na hilahin ni Andrea ang ilang mga palaso. Sa halip na gumamit ng pana, hinagis niya ang mga ito ng magaan, at agad na bumagsak ang mga mandirigma. Lahat sila ay walang malay ngunit hindi malubhang nasugatan. Namangha si Tulamo, ang mga palasong inihagis ng kamay ay kasing epektibo ng mga pinapano mula sa isang ganap na nakabunot na malakas na pana. Tumagos ang bawat palaso sa ibaba mismo ng collarbone sa kanang bahagi, na tumigil sa mga buto. Ang awit na tumutugtog sa buong plataporma ay biglang lumipat mula sa nakaraang malungkot na tono patungo sa isang nakaaangat at masiglang ritmo, na may mahigpit na mga tunog ng tambol na tila tumatama sa kaluluwa. Gumalaw si Ash, madaling gumagalaw kahit na may dala-dalang napakalaking martilyo at kahoy na kalasag. Walang makatiis sa kanyang suntok. Hindi niya pinatay ang kanyang mga kalaban kundi pinagsasampal lamang sila. Biglang tumayo ang isang malubhang nasugatang mandirigma ng angkan, kumuha ng isang maikling pana at isang palaso na may dulo ng isang Judgment Stone, at pinatama ito kay Echo. Hindi inaasahan nina Andrea at Ash ang kalaban, at huli na para ipagtanggol si Echo. Biglang may isang malaking kamay ang humawak sa palaso sa ere at itinapon ito sa lupa, dinurog ito sa ilalim ng paa. Gayunpaman, nakaramdam ng panghihinayang si Tulamo, hinagpis na ang isang palaso ay halos katumbas ng 12-dosenang gintong barya. Nalaman na masyadong malakas ang kanilang kalaban, sumigaw ang isa sa mga mandirigma, tinipon ang natitirang 10 o higit pa na makakatayo pa rin sa paligid niya. Napansin nilang lahat na wala sa intensyon ni Ash na patayin sila. Ibinaba ng mga mandirigma ang kanilang mga sandata at pumila. Iniunat ang kanilang mga kamay pasulong at tinulak ang isa't isa. Nakatayo pa rin si Ash doon. Ngunit wala silang balak na patayin ang isa't isa.
Malinaw ang kanilang intensyon na tapusin ang laban sa pamamagitan ng isang pagsubok ng lakas. Nakangiti si Ash nang walang pakialam, ibinaba ang kanyang kahoy na kalasag, itinaas ang kanyang mahabang hawakan na martilyo ng bakal, at sumugod sa grupo. Nagbanggaan ang dalawang puwersa ng may napakalaking puwersa. Sumigaw ang magulong mga hiyawan mula sa plataporma ng mga manunood habang sinusuportahan ng karamihan ang magkabilang panig. Nag-iisa si Ash na nakatiis sa pagtulak ng isang dosenang lalaki. Tumawa ang isang nakabalabal na batang babae sa mga manunood. Nahanap na kawili-wili ang eksena. At nang sumali sina Axe, Andrea at Echo sa paghila ng lubad, nabalisa ang balanse. Ang apat sa kanila ay tumulak laban sa isang dosenang mandirigma, unti-unting sumusulong hakbang-hakbang patungo sa gilid ng plataporma. Sa wakas, ang kabilang panig ay lumipad at bumagsak sa lupa. Kinilala ng angkan ng swaga na natalo na sila, ngunit mabuti na walang namatay. Ang mga nagwagi ay natural na ang angkan ng Asha. Dinadala tayo ng susunod na eksena sa loob ng Iron Sun City, sa isang training field, ang tunog ng kamao. Walang tigil na sinuntok ang isang punching bag gamit ang lakas ng isang martilyo. Sa mas malapitan na inspeksyon, ang kanyang mga braso ay kahawig ng mga ligaw na hayop. Pumasok ang isang middle-aged na lalaki, nakangiti, at tinanong kung nasiyahan ang babae sa pagganap ng angkan ng Asha. Ilang minuto ang nakalipas, dumating ang pinuno ng unang angkan, ipinaalam ng mga gwardya na nagsasanay si Lorca. Habang papasok ang pinuno, nagmadaling binanggit ng gwardya na ayaw ni Lorca may istorbo. Nang marinig ito, sumulyap sa kanya ang pinuno na nagdulot ng panginginig sa gwardya. Hindi galit ang pinuno, sa halip, nakaramdam siya ng ginhawa. Si Lorca ay nagiging mas authoritative, isang tunay na tagapagmana ng angkan. Pagpasok sa Tolda, ang training hall ay may isang hilera ng mga bakal na bar. At ang kanyang anak na babae ay sinusuntok ang isang nakabitin na sandbag gamit ang malalakas na suntok. Walang duda kapag tumama ang suntok na yun sa isang tao, magdudulot ng malubhang pinsala sa loob. Sa ilalim ng kanyang buong lakas, sa wakas ay sumabog ang sandbag. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamay na parang hayop ay dahan-daang bumalik sa normal habang tumanggaw siya sa kanyang ama. Ngumiti ang pinuno na pagtanto niyang nakita ng kanyang anak na babae ang husay ni Ash. Sa ngayon ay may karapat-dapat ng kalaban. Nagmukmok ang dalaga, dahil hindi pa hinahamon ni Ash ang kanilang clan. Huminga si Lorca at saka umalis sa Toldo ngunit tinanong siya ng pinuno kung mas gusto niyang makipag-usap sa sandbag kaysa sa kanyang ama. Bumaba ang kanyang mga tainga sa itaas niya, nanginginig na parang umaamin ng pagkakasala, at pagkatapos ay nalungkot. Ipinapaalala sa kanya ng pinuno na bantayan ang kanyang mga ekspresyon. Agad na tumalikod ang kanyang mga tainga, at naisip ng pinuno sa kanyang sarili na, sa kabila ng kanyang kaibig-ibig na hitsura, gusto niya talagang kuskusin ang kanyang buhok, ngunit hindi ito angkop para sa isang pinuno ng angkan. Ang isang hinaharap na pinuno ng angkan ay dapat palaging panatilihin ang pagiging seryoso. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang mga iniisip tungkol sa tunggalian. Sinabi lamang ng dalaga na bukod kay Ash, hindi ito gaanong kawili-wili. Hindi sumang-ayon ang pinuno, at itinuro na ang mga kakayahan ng kabilang panig ay medyo kawili-wili. At napakabihirang makita na walang mga nasawi. Kahit na ang angkan ng Swogo ay hindi magtatanam ng anumang galit sa angkan ng Asha. Gayunpaman, nagdududa si Lorca na naniniwala na ang panlilinlang ni Echo ay hindi nagagana sa pangalawang pagkakataon. Naisip din niya na ang paraan ng Asha clan, bagamat karapat-dapat igalang, ay humihiling ng gulo. Hinulaan niya na malapit na silang hamunin ng ibang angkan. Tinapik ng pinuno ang balikat ng kanyang anak na babae, natutuwa na binibigyang prioridad niya ang mga interes ng angkan. Isang katangiang mahalaga para sa isang pinuno ng angkan. Biglang, isang gwardya mula sa labas ng bulwagan ng pagsasanay nagmadaling pumasok at nagulat na naglabas ng isa pang sagradong tunggalian ang angkan ng Asha. Nagulat ang pinuno, isang araw pa lamang ang lumipas mula nang manalo sila ng karapatan na manatili sa Iron Sun City. Tinanong niya kung sino ang hinamon, at sumagot ang gwardya na ito ay ang ika-4 na ranggo na angkan ng Sandstorm. Bukod dito, hindi pinilit ng angkan ng Asha ang angkan ng Swogo na umalis o manirahan sa Iron Sun City mismo, na nagpapaisip sa pinuno tungkol sa kanilang mga intensyon.
Tumahimik si Lorca sandali, pagkatapos ay tumawa ng mahina, napagtanto na ang pagkakataon na harapin si Ash ay maaaring hindi nakalayuan. Ilang araw pagkaraan, sa gabi, sa tavern, dito naging pinakamasayang lugar sa maliit na oasis. Tinalakay ng lahat ang kamakailang sagradong tunggalian. Ang Sandstorm Clan ay may isang diyosa na maaaring magpalit ng buhangin sa sandata at manipulahin ito upang umatake. Ngunit siya ay natalo ng isang suntok mula kay Ash. Marami ang nakasaksi sa eksena na ito. Nang sumugod si Ash, ang buhangin na bumabalot sa diyosa ng angkan ng Sandstorm ay nagkalat. At siya ay natamba sa isang suntok. Naniniwala silang nagpigil si Ash, kung hindi, ang kanyang kalaban ay agad na mapapatay. Nag-isip-isip ang mga patron ng tavern kung si Ash ay mayroon ding Judgment Stone. Ngunit alam ng lahat na si Ash ay isang diyosa, kaya ano talaga ang nangyari? Habang patuloy na nagkukwento ang lalaki, sinabi niya na malamang hindi inaasahan ng angkan ng Sandstorm na ang kanilang diyosa ang unang mahuhulog, na agad nagamulo sa kanilang pormasayon. At muli, sila ay natalo ng walang mga nasawi. 15 tao, lahat ay nakaligtas, alinman ay pinatamaan sa balikat o tuhod ng mga palasoon at amba ng diyosa. Tumataas ang mga bulungan sa karamihan. Ang tagapagkwento, na pumapasok na sa climax. Habang nakatayo siya sa isang bangko at ipinahayag na ang tunggalian 2 araw na ang nakakaraan ay hindi malilimutan. Hinamon ng angkan ng Asha ang angkan ng Blackwater, isang pangunahing angkan na kilala sa karahasan at kalupitan. Wala silang diyosa ngunit lahat sila ay mga nangungunang mandirigma, at naglalaro sila ng buong 30. Kung ikukumpara sa mga nakaraang laban, ito ay higit pa sa isang madugong labanan. Tumahimik ang tavern, habang hinihintay ng lahat na magpatuloy siya. Sa kabila ng kawalan ng paniniwala, muli, walang namatay sa plataporma. Unti-unti, pinatunayan ng mga saksi mula sa madlaang kwento. Isang mayamang patron ang tumingin sa ikalawang palapag ng tavern. Nagbibigay tagubilin sa may-ari na pagsilbihan ang lahat ng isang inumin, at siya ang magbabayad. Tumawa ng malakas si Tulamo, sa halip na bayaran ng patron. Ipinahayag niya na ang ikot na ito ay para sa kanya at lahat ay may bahagi. Ang mga hiyawan ay sumabog sa ibaba. Ininom ni Tulamo ang kanyang inumin sa isang gulp at huminga ng malalim. Sa loob ng 1 linggo, ang bilang ng mga patron ay tumaas ng 10 beses. At ang usapan tungkol sa mga sagradong tunggalian ay walang tigil. Sinabihan si Tulamo na manatili sa oasis upang pamahalaan ang mga tao. At hindi maintindihan kung bakit pinayagan ni Axe at ng iba pa ang napakaraming mga menor na angkan na magtipon dito. Kahit na hinahangaan ng lahat ang patakaran ng angkan ng Asha na hindi pumatay. Nag-aalala sila na ang mga kalaban ay babawi lamang at babalik para sa isa pang hamon. Marami ang nag-isip na kahit sila ang maging unang angkan, ang mga ganitong aksyon ay walang kabuluhan. Gayunpaman, ang tunggalian ngayong gabi laban sa pangalawang angkan ang pinakahihintay. May mga naniniwala na matatalo ang Asha, ngunit ang iba ay may malaking tiwala sa kanila. Bumantong hininga ang isang middle-aged na lalaki, nagdadalamati na ang pagkuha ng lugar upang panoorin ng live ang tunggalian ay nagiging lalong mahirap, na iniwan sila para maghintay ng balita sa tavern. Bigla, isang hingal na mensahero ang sumugod sa tavern. Hindi siya tumigil para sa isang inumin, ang kanyang boses ay malutong habang sumisigaw siya. Nanalo ang angkan ng Asha. Ang tavern ay sumabog sa isang ingay ng kaguluhan. Binomba ng mga patron ng mensahero ng mga tanong tungkol sa tunggalian. Nag-relax si Tulamo, pumalakpak ng kanyang mga kamay para sa atensyon, binigyan ng mensahero ng isang inumin, at hiniling sa kanya na ilarawan kung ano ang nangyari. Matapos mabasa ang kanyang lalamunan ng alak na prutas, inihayag ng mensahero na ang 2 panig ay hindi nakipaglaban, lumabas, ang pangalawang angkan ay sumuko sa kanilang posisyon. Ang tavern ay nahulog sa katahimikan. Bumalik kay Axe, nagulat si Echo na sumuko ang kabilang panig ng napakadali. Naiintindihan ni Axe ang kanilang diskarte, nais ng pangalawang angkan na pangalagaan ang kanilang lakas. Maghintay hanggang sa manghina ang Asha sa isang laban sa unang angkan. At pagkatapos ay bumalik upang kunin ang pangalawang lugar o maging ang una. Gamaan ang loob ni Echo na walang laban. Dahil nagtamo si Ash ng ilang mga pinsala sa mga kamakailang patuloy na laban lalo na laban sa angkan ng Blackwater.
Pumasok si Ash, nakasuot ng mahabang damit, tumatawa na ang karamihan sa mga mantsa ng dugo ay mula sa kanyang mga kalaban. Tiningnan siya ni Echo nang may pag-aalala, tinatanong tungkol sa kanyang mga pinsala. Ginalaw ni Ash ang kanyang mga kamay ng bahagya at tinignan si Echo nang nakangiti, at sinabi wala ito. Kakatapos lang ni Andrea na lagyan ng gamot mula sa dahon ang sugat ni Ash, at sinabi sa lahat na mas malakas talaga ang katawan ng isang pambihirang mangkukulam kaysa sa ordinaryong mangkukulam. Dahil hindi nila kailangang pakainin ang kanilang utak ng sustansya, mabilis na lumalaki ang kanilang mga muscle, at partikular na makapal ang kanilang balat. Umikot ang mga mata ni Ash ngunit hindi na tulad ng dati ay nakipagtalo siya kay Andrea. Sa halip ay sumandal siya sa upuan upang magpahinga. Tiningnan ni Ax ang dalawa, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Ash, na iniisip na ito ang pag-uugali ng isang responsableng mandirigma. Bukod sa pagkain at pakikipaglaban, ginamit nila ang natitirang oras nila sa pagpapahinga at pagbawi ng lakas hanggat maaari. Sinabi niya na may magandang mata ang hari sa pagpili ng mga tao. Simple lang ang mga susunod nilang hakbang, ayon sa tagubilin ni Roland, kailangan lang nilang magsimula ng ingay, tiyakin na malalaman ng buong disyerto ang tungkol sa kanila. Pagkatapos ay lumikha ng mga paksa ng pag-uusapan. Ang natitira ay ang pagtalo sa unang angkan, at pagkatapos ang pagkuha ng kanilang tiwala sa mga salita ni Haring Roland. Tumahimik sandali si Echo, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang kamao na parang hinihikayat ang sarili at upang maunawaan ang kanyang papel. Napansin ni Ax ang pagkabalisa ni Echo, kaya naman siniguro niya sa kanya na huwag mag-alala o masyadong ma-pressure sa sarili. Gaano man karami ang tumugon sa kanila, isang bagong kaayusan ng kalaunan ay makakalat sa buong pinakadulong teritoryo ng Timog. Nang mga sandaling iyon, pumasok sa tolda si Tulamo, dala ang isang liham. Sumagot ang unang angkan sa hamon ni Ash. Ngunit humiling sila ng mga partikular na kalahok sa tunggalian. Nagulat si Andrea at nagtanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Magalang na sumagot si Tulamo na nakasaad sa liham na nais ng prinsesa ng unang angkan, si Lorca. Na makalaban mag-isa si Ash sa plataporma ng nagbabagang apoy.